Okay? So, ang sabi, you have 12 wires na magpo-form ng cube. So, mag-drawing tayo ng cube. Let's draw cube. Okay? What is cube? Ito is square na 6 na faces. Okay? Yan. Alright. And then, each edge, yung 12 similar wires na yun is, their 12 similar wires is having 2 ohms resistors connected. So, this is that 12 similar wires, yung mga edges ng cube. 12 pieces yan kapag kinalculate nyo, binilang nyo. Yan. We have 12 edges of, okay? I think we provided all resistance. So, ang sabi, merong 2 ohms each wires. So, we have 2 ohms. Assuming na may 2 ohms yan each. And then, ang kina-compute is, ang pinapahanap ay yung magka-diagonal corners. So, ang magka-diagonal corners dyan is ito at saka ito. So, we will put another line here on the opposite corner here. Assuming na this is X and then this side is Y. So, we will find ang required natin na hanapin is resistance between X and Y. So, this is RXY or R total. Okay? So, paano natin hahanapin yan? Paano natin sasagutan yan? So, kung gagamitin mo kasi is Y delta, since this part is naka-Y, this connection is naka-Y, ko-convert mo sa delta, then the other side is naka-Y, ko-convert mo sa delta, medyo mahirap, medyo mahaba yung solution. Which is ang purpose natin, kaya kailangan natin ma-present itong ganitong problem na medyo tricky yung question. So, gagamitan natin siya ng mas mabilis na solution. So, ito. Since ang sabi sa power is, kung ano yung pumasok na power, siya din yung lalabas na power. Power input. So, yung mga resistor, dyan papasok yung mga losses. Since wala ka namang resistance dito sa side na to, at saka wala ka namang resistance sa side na to, so yung power mo dito ay equal sa power dito. Yung power total mo. So, ang gagamitin natin is the power total. So, you have a power total is equals to total power dissipated. Ano yung dissipated? Hindi ko rin alam. Basta dissipated on all resistance. Dissipated on all resistance. Resistance. So, yung lahat ng power na na-consume ng mga resistance ay equal yun sa total power pag pinagsama-sama mo. So, this is sum. Okay? Sum yan, sum. Okay? So, ang gawin natin, we are moving forward to sa ating next page. Okay? Since you i-redraw lang natin, ibalik tayo sa taas. This one is ilipat natin sa kabila. Okay? Para mas ma-visualize natin. So, we have red color.
magkakaroon tayo ng difficulty on kasi yung pen natin ay hindi sorry, hindi siya naka pen mode. Okay, let's move on. This is X and this one is Y. So, palit tayo ng color ng pen para mas madali nyong makita ang pagkakaiba. Okay? Ang sabi, the current entering on the circuit, let's say I, is equal to the current leaving. Ano sa Tagalog? Yung current, yung kuryente na papasok sa isang circuit ay equal doon sa lalabas. So, kung dito ay yan, dito sa dulo, ay din yan. Assuming na ito yung dulo ng natin. Ito yung dulo ng circuit. Kasi ito yung hinahanapan ng resistance. Okay? And then, itong I mo dito sa pagpasok pa lang niya, parang lang yan, parang tubig. So, pagpasok niya dyan, makakahati siya doon sa tatlong wire na nakakabit sa kanya. Dito. Ayan. So, ano yung current ng tatlo na yon? Since tatlo yan at with equal resistance, assuming na ang resistance mo particularly R. Okay? So, may tatlo kang R. Pare-parehas yan, sabi doon sa problem, equal resistance 2 ohms. So, yung current mo dito is madi-divide siya ng tatlo. So, i-divide mo siya ng 3. And then, pagdating dito sa dalawang connected wire again, yan, madi-divide uli yung current mo sa dalawa. Itong I over 3 mo is madi-divide sa dalawa. So, you have I over 3, tapos i-divide mo pa sa 2. So, you have I over 6. Okay? Nagkakaintindihan tayo guys, ha? Ganito talaga yung medyo tricky lang yung question, pero we have to calculate and to simulate it very detailed. Right. Commercial muna. Okay, nasa na tayo? So, itong R mo dito, itong I mo dito, since itong I mo dito is I over 3 din yan, similar dun sa kanina. This one is I over 3 as well. So, yung current mo dito, sa taas, saka dito, makinig guys makinig. So, yung current mo dito, since dalawa yan, kagaya yan dito sa dalawang ito. So, yung current mo na I over 3 is madi-divide din siya sa 2. So, kaya magiging I over 6 as well. Bakit naging I over 6? Kasi, yung I over 3 mo, ito, ganito kasi yan, fractionally, we have I over 3, tapos i-divide mo sa 2. Ano ang denominator ng 2? So, over 1. 2 over 1 yan. So, kapag nag-multiplication ka, nag-division ka kasi ng fraction, you have to multiply it cross. So, ito, i-multiply mo dito, and then, the other one is sa numerator. Kasi itong denominator mo is nagkakaroon ng reciprocal. So, yung 2 mo nakatimes sa 3. So, ito yung magiging sagot, I over 6. Okay? So, burahin na muna natin to. Huwag na. Dito na tayo. Derive tayo dito sa... So, alin? Ito, I over 3. I over 6. Yan. Itong pataas na to, I over 6 din to. Okay? And then, ito, pataas na to, I over 6 din. Itong patagilid, I over 6 din yan. Since pare-parehas naman yung resistor niya. Okay? And then, pagdating dito sa tatlong, let's say maglagay tayo dito ng ibang kulay. Gamitan natin siya ng yellow. Pagdating dito sa tatlong current, ito, magsasalubong na ulit sila. This is the, yan.
So, medyo malabo yata yung color yellow pen natin. So, palitan natin siya ng orange. Okay. So, ayan. Dito, yung current natin dyan, pataas. Tatlo na uli yan. Since dito sa side na to, tatlo din. So, ano mangyayari? Magpa-plus-plus naman itong I over 6 mo dito, tsaka I over 6 mo dito, yung dalawa, magpa-plus naman yan, papunta dito. So, kapag pinag-plus mo yung dalawang I over 6, anong sagot? I over 6 plus I over 6. Since dalawa ito, ayan, itong side na to, tsaka yung side na to, aakyat siya dito, magka-plus siya. So, we have I over 6 plus I over 6. So, denominator niya ay 6. 6 divided 6 is 1 times I is equals to I. 6 divided 6 plus 1 is I. So, you have 2I over 6. So, mapapansin nyo, babalik siya sa I over 3. But I over 3. 2 divided 2 is 1. 6 divided 2 is equal to I over 3. Okay? So, mapapansin nyo, yung I over 3 dito, sa taas, pare-parehas din yan. Ito. Kagaya dito sa ilalim. So, you have I over 3 here. Ayan. Ito ay over 3 din. Okay? Kakaintindihan tayo ha. Tapos itong I mo dito, yung I mo dyan, I talaga yan. Kasi itong, bakit naging I ulit? Kasi yung I over 3 mo na tatlo, ayan. Pagsasama-samahin muli yan. So, kapag, let's say, pabilisin na lang natin, yung tatlo yung I over 3 mo, so, i-multiply mo na lang siya ng 3. So, yan yung value ng I mo. Kaya naging I siya, so makakancel. Tatlo kasi ang pinagsama-sama mo. I ang sagot niyan kapag tinutal. Okay? So, let's proceed dun sa calculation ng power. Since kanina, binigay na natin yung P total is equals to P1 plus P2 plus hanggang magkaroon ka doon sa P12. Ano yung P12? Yan yung mga resistors. 12 resistors kasi yung mag-consume ng power. So, let's balik tayo sa Ohm's law. Ano ba yung Ohm's law? So, ang Ohm's law is B is equals to IR. Tapos, yung power mo is equals to B times I. So, this formula is for direct current kasi kapag AC current na meron na tayong power factor or cosine theta. So, since ito, yung P ang ginamit nating equation, isa-substitute natin yung Ohm's law dito. So, paano natin makuha yung value ng P? Since ang given natin na equation is resistance tsaka current, so kailangan natin ma-obtain itong resistance at current. So, yung P mo equals to, yung iwan natin yung I, yung B ang papalitan natin. So, ano ba yung value ng B? Meron kang IR times I. So, magiging formula mo na is I squared R. And then, yung value ng P na yan, isa-substitute natin dito isa-isa. Okay? So, ano yung value ng P total? So, you have I total, which is I times R total. So, ano yung R total mo? R, X, and Y equals I squared I over 3. Okay? I over 3
squared, multiply mo sa r. Yung r mo is given naman yan, so mamaya natin isa-substitute yung given values. Okay? Since yung I over 3 mo, yung total power niyan is summation lang naman kasi medyo mahaba kapag isa-isahin pa natin ipagpa-plus-plus parehas-parehas lang naman yan. So, ang gawin mo is computein mo na lang itong I over 3 ilan ba yan. Yung I over 3 mo dito, 3. Dito sa dulo na to, 3 din. So, magiging i-multiply mo to ng 6. Multiply mo siya ng 6, tapos mag-plus ka na ulit. Punta ka na dito sa I over 6. Ilan ba yung I over 6 mo? Since hindi na rin natin isa-isahin, maglagay tayo dito ng I over 6 squared. But in squared kasi yun yung current mo dito sa resistance dito. And then from this formula, ito yung nangyari. Then mag-multiply ka din dito ng R. Bakit R lang? Kasi pare-parehas naman yung resistance. So, kapag iba-iba yung resistance, so it's a different scenario ng calculation kasi magbabago yung current depends on the resistance. Okay, ilan yung I over 6? Bilangin mo ulit yung I over 6 mo dito. Meron kang I over 6 dito, may over 6 ka dito, may I over 6 ka dito, may I over 6 ka dito, dito, sa pataas na to, tsaka dito. So, you have 6 na I over 6. So, mag-multiply ka dito ng 6. Tama ba? I over 6, 6. Bilangin natin. Ito, I over 6. Ito, I over 6. This one is I over 6. I over 6. I over 6. I over 6. So, you have 6 I over 6. In this case, tapos na yung pag-compute natin kasi lahat ng power dito sa circuit ng cubes, lahat ng edge is na compute na natin kasi papansin nyo, mayroon kang 6 na I over 3, mayroon kang 6 na I over 6 which is 12 resistors na yung na ano niya nire-represent. So, i-ano na natin, i-simplify. This one have I squared as well. So, simplifying the equation is by virtue of algebra. Okay? Paano natin yan i-simplify? Simple lang, itong I mo, magiging I squared yan. Okay? Tapos itong 3 mo sa ilalim, magiging 9 yan. Kasi 3 squared is 9. Tapos may multiply kang R, may multiply ka din na 6. Okay? Proceed tayo dito sa kabila. Okay? Yung I squared mo, ganun din. Magiging I squared. Yung denominator magiging 36. Bakit? 6 squared is 36. Mag-multiply ka ng R, mag-multiply ka din ng 6. Okay, alright. Okay, moving forward. In this case, pwede na nating i-cancel out yung I squared. Bakit? Kasi pare-parehas ng terms is merong I squared. So, ika-cancel out na natin tong I. Cancel out. Ano yung ibig sabihin ng cancel out? I-divide mo both side ng I squared. So, pag dinivide mo, makakancel yon. So, you have Rxy dito. Rxy is equals to R total. So, meron ka ditong 6 over 9 times R. Tapos, mag-plus ka ng 6 over 36 R. Okay? And then, proceed na tayo sa next page. Medyo sikip na yung papel natin. Basta tandaan nyo to. Okay? Meron tayo doong sorry. Our pen is gone. So, let's rewrite lang din yung equation kanina. We have Rxy
Medyo hindi pa tayo sanay sa ating ballpen. Rxy is, meron ka dong 6/9 na times R plus 6/36 R. Okay? So, with this given equation na na-derive natin from that cube, from that formula, pwede na natin i-simplify pa itong dalawang ito, pagsamahin na natin. So, ano ba yung common denominator niya? So, 36. 36 divide 9 is ilan? 4. Kasi 4 times 6 is 24. 24 R plus 6. 36 divide 36 is 1 times 6, 6. 6R. So, we have 24R plus 6R is equals to 30R. Ano yung R na yan? Yan yung resistor. So, in this case, diniderive lang muna natin yung formula para mas mabilis na i-solve. So, you have denominator 36. So, pwede pa natin ito simplify. Pero pwede na rin natin i-substitute yung value ng R para makuha yung Rxy. So, ayan. I-simplify natin by dividing both numerator and denominator ng 5. 5 ba o 6? 6. 30 divide 6 is 5. 5R over 36 divide 6 is 6. So, in this case, makuha na natin yung formula which is equals to sa R total ng opposite diagonal corners of the cube. So, makuha na natin yung value ng R total, Rxy, which is 5 times, ano yung given na value dun sa problem? So, balikan natin. Ito, we have 2 ohms resistance. So, yung 2 ohms na yan yung ipapalit natin dun sa nakuha natin na formula. So, na-derive natin ang formula. Actually, formula na to. Kapag ganun lang yung problem, kapag equal yung mga resistance sa each. Okay? So, palitan natin to ng 2 ohms. Kasi 2 ohms yung nasa problem. Okay? 2 ohms. So, over 6, you have 10/6. So, kapag kinalcule mo to, anong sagot? 10/6 yung total resistance across the diagonal corners. 10 divide 6. So, you have 1.66. 66. You have 1.66 ohms. So, yan yung resistance dun sa, so, i-drawing uli natin yung cube. Ayan. So, yung resistance mo dito, ito yung Y mo, tapos resistance mo dito, yung X. So, yun yung Rxy. Kasi yan yung sinasabi sa problem, opposite corner. Ito yung corner na yun, at saka yung corner dito. Kapag nilagyan mo yung linya dito, is magkakaroon siya ng diagonal. So, yan yung hinahanap natin. Okay? Ayan. Which is, ito yung sagot. Tingnan natin ngayon kung nasa choices itong nakuha nating sagot. Kasi most on the board exam, may mga case na nakuha mo yung tamang sagot. Pero pagdating sa choices, wala siya. So, ang gagawin mo is yung pinakamalapit. So, ayan, balikan natin yung previous calculation natin. So,
So, 1.6667 is, eto, letter B. Letter B. Ayan. Ito, letter B. Medyo blurred lang yung, ano natin, questionnaire. Pero yun yung sagot yan. Ayan. Which is 1. Oh, not responding. Alright. Bumalik siya. 1.66 ohms. So, yan yung letter B. Guys, this problem is taken from the 1001 book ni Rojas. So, i-credit natin yung libro ni Rojas dito sa video na to. Kasi kayo, yung mga BSc Engineering student pa lang, kung wala kayong librong ganito, please message on my channel. Drop down your email address so ma-forward ko sa inyo itong copy ng book. Pero this is not for sale. Much better kung meron naman kayong budget, bumili kayo sa bilihan na aklat. Kasi yung libro ni Rojas is very informative with regards to the electrical engineering academic subjects. So lahat ng topics is na-cover niya. Very helpful siya during the college days. Pero during my college days, wala ako nito. So natutunan lang nating mag-solve ng ganito dahil sa mga professor natin na malulupit. So, ayan guys. I think naintindihan niyo naman siguro yung kung paano yung process ng pagsosolve. Kasi kung gagamitan niyo siya ng Y delta, it's making your life miserable. Kumbaga, papahirapan mo pa yung sarili mo. Eh, dito pala gamit itong power formula, tsaka itong BIR na to, masosolve mo na yung resistance with simple steps. So guys, thank you for watching. Actually, trial lang to ng lecture natin. Nag-try lang ako mag-solve kung paano ba yung way ng pag-explain kasi hindi tayo ganun kagaling sa teaching methodology. Pero in this case, I think may naintindihan naman kayo kung paano natin sinolve itong particular problem na to. So, mapansin nyo, napaka-tricky ng question. Akala nyo madali, pero madali nga pala talaga. So, kung may mga problems kayo na nahihirapan kayo, pwede nyo i-send sa akin para matulungan ko kayo. Baka sakaling alam ko pa, masagutan natin. Okay? Ayan. Okay, puputulin ko na muna dito yung video natin at kung may naintindihan ka, natuwa ka sa video na to, paki-like naman at baka naman paki-subscribe na rin dito sa ating YouTube channel para dumami na yung ating subscriber at magkaroon na tayo ng maraming subscriber. Alright, thank you. Babush!